Dahil, Prangkahan na siguro to. Umalis ako sa Pilipinas kasi napakahirap namin nun. Dumaan ako sa hirap nun when I was in college. Binuhay ko ang sarili ko. I was academic scholar tapos nag part-time ako para buhayin ko. Mahirap kami. Namatay yung tatay ko when I was in high school. Tinapos ko yung high school ko sa hirap. Tinapos ko ang college ko sa hirap. Napagdaanan ko pa na magtinda sa palengke. Hindi ko kinakahiya yun. Pero nabuhay ako sa pag-entertainment, kanta. Doon ko binuhay yung sarili ko when I was in college. Napag-isipang hindi ko inaasahan to makapunta ako sa ibang bansa. Kasi nakikita ko sa mga kapwa ko Pilipino noon na pag nauwi sila doon sa lugar namin, galing abroad, ganito ganyan. Sabi ko lang sa sarili ko nino, ano kayong abroad? Balang araw makapunta ba ako? Sa pagbuhat ng maleta ay ramdam ko ang bigat na daladala na nakaatang sa kibalikat. Ngunit di yun alintana na mawalay man ako. Para sa aking pamilya sakripisyo kaya ko. Lapagban sa kalooban na sila'y aking lisanin. Kapit lamang kapatid lahat ay dapat iisip. Kapagit naman ito dolyar ang ating kikitain. Porsigidong Pilipino ang lahat ay kakayanin. Pagsakay sa eroplano kasabay ko ang pangarap na matayog. Sintaas ng alapa, singkin lang ng haring araw ang aking natatanaw sa ating mga pangarap. okay. Hello guys, magandang gabi po sa lahat. Dahil sa tagal natin na walang content sa OFW Observer Taiwan, ngayon mayroon tayong bagong i-interviewin na ating kapatid na galing sa Kidapawan City, Mindanao. Dito kami ngayon sa kalagitnaan ng Hualien at saka Ilan sa may tabing dagat. May bonfire kami dito, tabing dagat yung nasa likod namin. Hindi lang masyadong makikita dahil madilim na. At ngayon, tatanungin natin, aalamin natin yung story niya. Napakaganda ng story ni Alfred na kinuwento niya sa akin kanina lang. Pakinggan natin lahat yung kwento niya. Di na ako mapaila. Pagpangutan na lang ha. Questionin mo ha. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat guys. By the way, andito pala kami ngayon sa mayroon kaming loop camping. Parang ganun lang guys. By the way, sa hindi nakakilala sa akin, ako po si Alfred from Mindanao, North Cotabato, which is particular in Kidapawan City. To do this content para sa ating isang kasama sa loop camp namin ngayon. Umpisa natin sa pinakauna. Hindi natin alam yung kwento niya simula nung umpisa talaga na nasa Kidapawan pa siya. So, paano ba kayo napunta dito sa Taiwan? Well, sa Kidapawan City, isa po akong graduate po ako ng AB Mass Communication, which is my major is broadcasting sa CDK Kidapawan. And then I was working that time sa GMA 7, Davao City, as a field reporter, police report. And then, syempre hindi natin inaasahan na may mangyayari na with regards in your work. So mayroong mga ibang jobs na medyo you are not disagree to do something ganon. So I have to find another job sa Cotabato. So nag-apply din ako as a field reporter sa ABS-CBN. Then while nandun ako sa Cotabato, I passed my resume. I was submitting my resume. And then meron pong job fair ang nanggaling po ata, I remembered from Manila, ay iba-ibang agency. So they are hiring an OFW from Taiwan, Middle East. Tapos marami pa yun guys. Bago mo isalaysay lahat yung proseso ng pagpunta sa Taiwan, unahin ko muna yung kung ano ka sa Taiwan. Isa kang service department, interpreter and translator. Paano ka ba naging ganun yung trabaho mo? Ang sinabi mo kanina, nag-apply ka doon sa Pilipinas bilang OFW. Nakapasa ako nun sa Cotabato City, dalawang agency, Middle East at saka dito sa Taiwan. Pinili ko ang Taiwan. So I'm starting as OFW. Kahit man din ngayon, OFW pa rin ako kasi sa Pilipinas, Pilipino pa rin ako. So,
Nag-apply ako dito as a machine operator, so natanggap ako. Pero lahat ng mga aplikante noon before, it was engineer. Di ko makalimutan, within 3,000 applicant before sa Quirino yun. Doon kami in-interview. Ang kinuha lang is 25. Talagang salang na salang. But they have a lot of agency. I think 2 agency or 3 agencies. Pero nabilong ako doon sa isang agencies na yun. Doon sa batch namin, ang lahat po ng hinard is a chemical engineer. Kasi yung company na po yun is they are processing chemicals. So, 3 kami ang na-hard. We are the pinakabata kaming aplikante noon that time. Maisip ko lang. And then the president said, I am not capable to go to abroad kasi underage pa ako. That was before, mayroon silang age limit before, 25 to 40 age limit nila. So, parang nadala ko lang dun sa history. Yung challenge ko po sa inyo guys, if you give your best at saka yung magiging honest kayo sa isang employer during interview, they will accept you no matter how old are you. Basta magpakatotoo lang kayo. So ayun, natanggap ako nun. So 3 kami, isang HRM, criminology at saka masscom, ako po yun. 3 kami natanggap, kami ang pinakabata at that time. So ayun, nagiging machine operator ako. Anong machine? Hinawakan namin doon is ang chemical, ang machine namin noon is we are cutting an electrical tapes into centimeters to meters. So electrical tape. Yes, kasi kasi chemical yun eh. They are producing this product, electrical tapes. Masking tape, double-sided tape, yun yung una naming work before. So I was working there at 10 years. Bakit 10 years, guys? Kasi panahon nun guys is 2 years lang yung contract namin dito. Kung nagugustuhan ka ng employer, they will rehire you another extension 1 year. So magiging 3 years. After 3 years guys, uwi ka sa Pilipinas, tapos you have to come back to process again your papers and to pay another placement fee in the Philippines. Before, napakalaki nyo ngayon kasi the Taiwan government, they did not do that at this time sa mga OFW that they will go back to the Philippines and then to pay another placement fee. It's no. Napakaganda talaga. Kaya sina-challenge ko yung ibang mga OFW natin, wag tayong magreklamo na kasi ganito, ganyan. Kung ikukumpara natin yung before at saka ngayon, before was very disciplined. Very disciplined before. Balikan ko lang ulit. Yeah. Ikat lang kita ng sandali. Ilang total of years na nandito ka sa Taiwan? Total of years nandito ako sa Taiwan at magto 20 years na ako. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun kasi. Company? Just only 2. 2 companies. Yes, just only 2. Isang chemical. Isang chemical company. Tapos, nagiging service department, interpreter and translator ako at this pangalawa. Okay. Yeah. So, yung process sa Pilipinas is yung magdaan ka sa agency, tapos nag-apply ka doon, ma-hire ka, ipapadala kayo dito sa isang company, OFW talaga. Pero ngayon, paano nangyaring nagiging service department? Okay. Sa itong position namin, we are handling an OFW for the Philippines. Kahit hindi lang Pilipinas, ibang country din. And then we are kumbaga inassign kami ng isang company sa isang dormitories or companies to help the OFW to translate kasi hindi naman lahat ng mga OFW makapagsalita ng Taiwanese, ng Chinese. Okay. So, Taiwanese agency or Filipino agency? Actually, tinawagan lang ako dito sa Taiwan, tapos pumunta ako doon sa agencies. And then, in-interview nila ako. Yun. Tapos, nirehire nila ako as a translator, coordinator, pero yung interpreter. To, private o public? Like, I think that is an agencies. Agency lang. Yeah, agency lang dito sa Taiwan. Parang private. Parang private, yeah. Private siya. Pero, your work is under by the government kasi skilled yan eh. Skilled po yan pag tinatawag. Pag ikaw ang pag mga ganun na pag ikaw ang tinatawag na interpreter or translator or doctor or nurse or teacher here in Taiwan. So that skilled po yan. Skilled po yan dito sa Taiwan. Yeah. So we are under the government. Process din yung mga
ano namin, ang papers namin is under processing by the government din. Ano ba yung nagiging impact ng life impact nung pagiging OFW? May ano bang mga pagbabago ng 20 years? Sa loob ng 20 years, malaking pagbabago. Kumbaga, hindi lahat ng mga OFW swerte. Sinasabi ko talaga, hindi lahat ng mga OFW swerte. Merong ibang mga OFW na hindi sila swerte sa kanilang employer, hindi sila lucky sa kanilang work, they are not fit in their job. Kasi guys, ang iba kasi, some of the OFW, masasabi natin na, bakit nga ba, tinatanong ko minsan sa sarili ko, my job in the Philippines was like this, tapos pinalitan ko sa ganitong work. Bakit ko pinili ang ganitong magiging OFW dito sa town? Alam niyo kung bakit, guys? Kasi in terms of financial assistance, napaka-low po na. Hindi ko binababalat, hindi ko po sinasabing binababa ko yung ano natin sa Pilipinas, kasi sa kita kasi, guys, sa naranasan namin sa buhay, sobrang maliit yung pasahod po sa Pilipinas compare dito sa Taiwan. Kasi yung sahod dito sa Taiwan times 2 po kasi pagdating sa times 2 times 3 pagdating sa Pilipinas. Yun ang advantage. Ang disadvantage naman dun is yung mga iba nating mga OFW, pag hindi nila nagustuhan yung job nila, they hard to quit their job. Kasi syempre magsasabi, hindi to fit sa educational attainment ko. May ganun. Kasi I believe, guys, bilang isang OFW, hindi porket engineer ka, doktor ka, you are belong to OFW. OFWs, you are belong of that categories. Kasi mayroon din mga kaming kasama na mga chemical engineer, mechanical engineers, yun, nangingibang bansa. Yun po. So, yung OFW struggles and process, parang balikan natin yung process dun sa pag-apply mo sa agency sa Pilipinas. Yung pag-apply ko sa agency sa Pilipinas, at this moment, guys, as a service department, interpreter and translator, tinawagan po ako noon kasi I was the moment that sobrang depressed ako sa sarili ko before kasi mayroon po akong pinagdaanan sa pamilya ko, parang ganon. So it's a blessing kasi yun nga sinasabi nila, pag ikaw malapit sa Panginoon, God will not leave you, He will call you. Yun. Tapos tumawag sa akin yung agency, sabi sa akin na pumunta ka dito kasi may mag-interview sa iyo. Pumunta po ako dun sa agency. Tapos in-interview nila ako. Sa resume, tinanong nila ako na ilang years na ako sa Taiwan. So sinabi ko 10 years po. So can you speak in Chinese? Said yes. Can you understand in Chinese? Said Chinese Mandarin? Said yes. If you are capable to understand and can speak in Chinese Mandarin, you are also capable to apply in this kind of job. Pinaka-importante lang po 'yun. Kasi some of this work is to lead, to guide, and to help to translate yung mga kasama nating OFW hindi na makapagsalita ng Mandarin Chinese. Okay. Isingit ko lang yung paano nung galing ka ng Pilipinas, marunong ka na mag-Mandarin? Actually, nung 10 years ako as a production operator, nag-aral ako basic Chinese. So sa work, lahat ng sa school. Kinder, grade 1, grade 2, grade 3, parang ganun. Ang kinder lang ako nun. Kasi 1 year hindi ko Yes, kasama na yung lahat. Pero it's not easy to read. It's not easy to write kasi iba yung mga screw ng kanilang mga words, basta iba. Yun. Pero ngayon, yung read and write, kung sa percentage to 100%, anong percentage yung Sa akin is, so kung pag ilagay natin sa 1 to 10. Okay. Lagay natin sa 1 to 10. Sasabihin ko na yung pagbasa ko is nasa 0.5. Konti lang, 0.5. Tapos yung pagsulat ko, lagyan natin sa 0.5 lang din. Kasi more on basic lang ako. I am more on speaking and understanding. Yun ang work ko talaga. Pero yun naman kasi English and Mandarin Mandarin. Chinese. Yes.
Chinese. Sobrang basic na lang naman yung mga parang yung mga basic information, hindi yung sobrang lalim na like. So more on conversation lang po yun sa work, sa production ng mga companies. Ayun. Tender, ano may certificate? Merong certificate yun. Merong certificate yung binibigay ng schools. Ang napakasaya ko lang nun kasi ang isang nagturo sa akin nun is nagtulong sa akin yung supervisor namin. Kasi sa aming department, I was the first Filipino operator, I think, sa department namin. Operator kayo sa Yangmei yun. Yangmei, sa Yangmei. Starting Asia Chemical. 2003. 2003. Asia Chemical. 2003. 2012. 2012, yeah. Alam niyo kung bakit guys naging ganun ng years? Kasi after 3 years, magsasabi yung employer, you can extend for 4 months. Babayaran po ng employer nung 4 months yun doon sa dito sa labor. Pero regular bilang OFW, mayroon talagang gano'n. Meron. Ganun Noon. Sa ngayon hindi na kasi sa ngayon kasi straight 3 years na talaga eh. Oo. Mayroon ng multiple Re-entry. Mga ganun. Yung ibig sabihin naman yung sa multiple re-entry is that is exclusive for the company lang na empleyado ka. You could not able to transfer to other company. Yung sa multiple multiple. Kasi sa amin kasi is considered as a white collar as APRC. Parang ganun. So, service department interpreter, himayin lang natin ng konti yung pinakatrabaho niyo doon. Ang kliyente niyo ay? Ang kliyente namin ay mga factories ng Taiwanese. And then ang mga empleyado nila ay mga OFW, Filipino, Vietnam, Indonesian, Thailand. So, ibig sabihin, kapag mayroong hindi kayang sabihin ng mga ibang lahi, ikaw mag-translate doon sa supervisor. Yes, ganun. tatawagan nila kayo. Yes, tatawagan nila kami. Tapos ganun. So, how about the salary? The salary siguro is, masabi natin, malaki. It's a high, malaki ang sahod. Sabihin natin, malaki ang sahod. Pero I don't want to, di ko masabi ang amount, guys. Kasi, di ko masabi yung amount, guys. Kasi syempre, digit. siguro sa digit is, 8? Siyempre, 8. Hindi, mga 6. 6, 7, mga ganun. 7. Mga 6. Okay. Lagyan natin 6. 6 na tayo. 6 digit. Pero yung kalahati nun Pero, guys, pag ganun guys, is yung benefits, napakaganda ng benefits. Iba yung benefits namin sa mga kapwa natin OFWs nasa companies. Yung oras ng trabaho. Ang oras ng trabaho namin is some companies you have to work 24/7 kasi on call yung iba eh. Sa akin naman is 8 hours lang kasi nasa admin ako ng company. We are assisting in dormitories ng mga workers. Kung if ever may problema, ganito ganyan, so we have to assess. If ever nagkasakit sila guys, we have to bring to the hospital. Ganun namin inaalagaan yung mga workers namin. Pag halimbawa, magdadisgrasya, kami ang magdadala sa hospital. Kasi alam mo naman, wala silang pamilya dito sa Taiwan. Eh. 'Di ba? So if you are executive na ikaw ang inauthorize na mag-translate doon, it means you are responsible them. Nahawakan mo sila, talagaan. Balikan ko lang pag-alis nyo mula doon sa Pilipinas. Prangkahan na siguro to. Umalis ako sa Pilipinas kasi napakahirap namin nun. Dumaan ako sa hirap nun when I was in college. Binuhay ko ang sarili ko. I was academic scholar tapos nag-part-time ako para buhayin ko. Mahirap kami. Namatay yung tatay ko when I was in high school. Tinapos ko yung high school ko sa hirap. Tinapos ko ang college ko sa hirap. Napagdaanan ko pa na magtinda sa palengke. Hindi ko kinakahiya yun. Pero nabuhay ako sa pag-entertainment, kanta.
Doon ko binuhay yung sarili ko when I was in college. Napag-isipang hindi ko inaasahan makapunta ako sa ibang bansa. Kasi nakikita ko sa mga kapwa ko Pilipino noon na pag nauwi sila doon sa lugar namin, galing abroad, ganito ganyan. Sabi ko lang sa sarili ko nino, ano kayong abroad? Balang araw makapunta ba ako doon? You know guys, if you want to commit na gusto mo, kung ano ang gusto mo sa buhay, hindi natutulog ang Panginoon, nakikinig sa lahat ng mga hiling mo. Parang ganun. So, yun guys, yun yung history ko sa buhay ko na pumunta ako sa Taiwan. Siyempre, para magkaroon ako ng Pero yung ba yung pinaka-plano mo talaga mula nung pag-alis mo dun, mayroon ka bang gustong bilhin? Mayroon ka bang gustong, oo. Parang basic na yon kasi pag halimbawa pag pupunta kayo ng abroad, kaya nga suggest ko sa mga ibang OFW, sa mga naranasan ko, wag lahat ibigay sa pamilya nyo. Wag lahat ibigay sa mga kamag-anak nyo. Wag lahat ibigay ang pagod nyo sa mga pamilya nyo. Mag-iwan din kayo para sa sarili nyo. Kasi, guys, kasi ang akala ng mga pamilya natin, nandito tayo sa Taiwan, sumasahod tayo ng malaki, pero hindi, pinapaguran yung trabaho eh. Pinapaguran yung trabaho, pinagpaguran yung pera na sinasahod sa iyo. Kaya nga suggest ko sa inyo, kung sa mga papunta pa dito, una guys is you have to invest. At parang kumbaga iwanan niyo yung sarili niyo para sa sarili niyo. Hindi lahat para sa pamilya. Siguro guys, mga isa, dalawa, okay na, makatulong na kayo. Parang ganun. Kasi guys, once na lagi kayong padala kayo sa pamilya nyo, ang pamilya nyo hindi marunong maghanap buhay. Yun yung in my experience. Yun yung ko sa experience ko. Kasi alam mo bakit? Umaasa lang yung pamilya mo sa iyo ng padala. Pero tingnan mo, pag uwi mo sa Pilipinas, pag wala kang ipon, resibo lang ang dala mo. Ayun. Para sa mga OFWs natin, kasama natin OFWs. Advice ko lang po yun para sa inyo. Yeah. Meron ka pa bang ibang story na hindi mo pa nasasabi? Baka meron kang... Siguro yung kultura ng Taiwanese. Nung una ko dito. Yung una ko dito sa Taiwan guys, isa kong OFW I have nothing. Yung alam ko lang English. Pero yung kultura nila at saka yung dialect nila, speaking language nila, hindi ko po talaga yun alam. Nung nalaman ko na ganun pala ang dito nun, na you have to learn. Mas swerte kami nun kasi yung mga ka-work namin is lahat mga Taiwanese compare at this time. Kasi mga Taiwanese ngayon guys, they can speak in English. Before, not totally na makag-speak sila ng English. Siguro mga konti lang makapagsalita sila ng English. Ngayon kasi may mga ibang company na makapagsalita sila ng English. Yung pinaka-experience ko before is yung pagagalitan ako ng Taiwanese na parang ang taas ng boses, ganito ganyan. But alam nyo guys, sa kultura ng mga Taiwanese, hindi yun sila nagagalit. Yung mataas ang boses, parang mapasigaw, hindi. Kumbaga, normal sa kanila yun na ganun sila magsalita, na parang pasigaw, parang nagalit. Kasi hindi naman lahat kasi ng mga Taiwanese din mga educated eh. Ang alam mo kung bakit, sa tinanong ko yung bisor ko before, guys, supervisor namin, hindi siya college graduate, hindi siya high school graduate, undergraduate siya, supervisor siya. Makapagsalita siya ng English, kaya niya nang i-handle yung production. Ang kagandahan dito sa Taiwan, compare sa atin sa Pilipinas kasi, dito sa Taiwan, they are not looking of your high education. Yun ang pinaka, ko talaga, believe dito sa Taiwan. Compare sa Pilipinas, they have to choose, may experience ka ba? Kagagraduate mo lang ng college, paano ka magkaroon ng experience? Paano ka makapasok ng trabaho, hanapan ka ng experience? It was wrong. Parang di ko sinasabi ko na, parang mali. Tanggapin mo ang isang aplikante na wala siyang experience para makita mo siya kung gaano siya ka-dedicated sa trabaho na. Yun ang pinaka-importante. Dito sa Taiwan guys, wala silang age limit. Wala silang discrimination. Kung ikaw may kapansanan, you can work in a big company as yung mga janitor.
Mga ganun yun. Kung ikaw may kapansanan, you can work at the yung sa mga restaurant, something ganun, server o mga ganun. Ang ganda dito sa kahit magbisita kayo guys, punta kayo sa mga malalaking company. Alam nyo ba kung sino mga ano nila, yung mga janitors nila, yung mga pipi, yung mga ganun, mga matatanda, bilib ako dito. Sa company namin, dalawa ang pila. Oo. Kaya ako nga sabi ko, pag ako magkaroon ng company, kahit hindi na ako maghanap ng matalino. Oo. Kasi pwede akong kukuha ng cashier ko na pilay. Parang ganon. Compare natin sa Pilipinas, may discrimination kasi sa Pilipinas eh. In terms of education attainment, tapos yung capacity ng tao, tapos yung background ng tao, yung kultura ng tao, yun din ang isa sa Pilipinas na parang may discrimination compare dito sa Taiwan. Yun yung experience ko dito sa Taiwan. Nung nakilala nila ako guys, na ganito ako ka-talented dito sa Taiwan, tinulungan ako ng company. Kaya pinaaral nila ako nun. So hanggang kailan, hanggang anong taon, hanggang ilang taon ka pa ba? Ay, gusto mo dito? Dito ka na ba? Ano? Sa side namin, na as an APRC, as a white collar, kung gusto mong magtrabaho dito sa Taiwan, you can work. Hanggat kaya mo, pwede ka magtrabaho dito. Kasi continuous po yung papers mo. Oo. Pero hanggang kailan ba? Kasi ang dito is 65. 65. Pero ikaw ba, sa'yo? Para sa akin, hindi ko rin masasabi kung hanggang 65 ba ako o tatapusin ko bang 65 o siyempre, mahal ko pa rin yung bayan ko, pero Pilipinas. Pero wala ka nang balak magtrabaho sa Pilipinas? Siguro, parang at my age, na na ako, na nasa mga 40, something like ganun guys. Magpo-40 sa Pilipinas. Ang hirap maghanap ng trabaho ganun sa Pilipinas eh. Kasi may age limit. Compare dito sa Taiwan, walang age limit. Oo. So, nagninegosyo? Parang ganun. Marami akong iniisip. Siguro, marami akong iniisip. Just for myself, for my family, syempre sa anak ko, ganun. Mayroon ka pa bang ibang career na parang tinatarget? Na gusto mo pang higitan yung ginagawa mo? Siguro, wala na siguro. Wala na akong Yun na. I'm happy for this I'm happy for this job na binigay sa akin. Pera. Sa pera, I am contented. Kasi dapat kontento ka sa isang bagay kung saan ka masaya. Huwag kang maging masaya na napipilitan ka sa isang bagay na hindi ka naman kontento. Tandaan nyo yan, guys. Tandaan nyo yan. So, ilang milyon na ba? Kung sabihin natin na milyon, siguro milyon as milyon. Kasi hindi man lang sarili ko ang tinutulungan ko. Gross. Oo. At yung net? Kasi siyempre, tumutulong din tayo sa Pilipinas, yung mga nangangailangan din na tulong, na nakatulong sa atin before, parang ibalik din natin sa kanila. Just for myself. Yeah. So, mayroon ka ba bang ibang idadagdag pa? Baka mayroon. No, advice ko lang siguro. Sige, para sa mga OFW natin na Advice ko sa mga OFW natin nandito sa Taiwan, habaan pa ang pasensya, habaan pa ang tali sa inyong mga employer. Alam ko minsan nadi-disappoint sila kasi hindi magkakaintindihan, parang ganon. Proud na proud ako sa inyo kasi ginagawa nyo to for your family. Proud na proud ako sa inyo guys kasi nagtiis kayo sa hirap, 24 hours ang trabaho nyo. Yung iba. Proud na proud ako kahit pagod na sa trabaho, nag-overtime pa rin. Huwag nyong pabayaan sarili nyo, savings at mag-invest. Kasi pagdating ng pagtanda kayo guys, hindi yung pupulutin kayo sa kalye, pupulutin kayo sa bangketa. Kasi alam ko, hindi naman sa lahat, pagdating ng panahon, ang pamilya natin sa Pilipinas, mabango tayo kasi may pera tayo. Pero pag wala na tayong pera, walang lilingon sa'yo guys, promise. Walang lilingon sa'yo. Yung sa mga advice ko naman sa mga papunta pa dito sa Taiwan, sa ibang, kahit hindi sa Taiwan, sa ibang bansa, dala nyo guys yung lakas ng loob. Pinaka-importante yun. Kung ako nga, umiyak ako nga nung ganun ang experience ko dito. Yung sa akin is yung lakas ng loob, dalhin nyo po yun guys, at saka yung dedicate ng sarili nyo. Yun lang po yung advice ko. So may mga papasalamatan ka ba na? Thank you so much guys. Shout out para sa Bisdak Loop
Taiwan Loop. Bisdak Taiwan Loop. Thank you sa pag-invite nyo sa akin. Ay, oo nga pala. Dito kami sa tabing dagat, guys, kasi yung Bisdak organization, guys. Oy, guys, check nyo po yun, guys. Within this 2024, sa mga tanang Bisdak diha, akong ginaawhag mga Bisaya. Pag-appeal mo pag-appeal mo sa Bisdak organization, kay dili lang ni siya para sa inyong sa kaugalingon, sa unsa ang tumong, unsang kalipay, dili. Makatabang pud ni sa inyo sa mga ubang pang mga project sa mga Bisdak. Thank you so much sa kay President sa Bisdak, Dudong Jenny, Taichung Central. Proudly Bisdak Central, Taichung. Thank you so much sa pag-invite niyo sa amo. Din balikan ako. Anong ata dire? Nami dire, guys, kay nami Taiwan Loop. Taiwan Loop me. Pero Bisdak Loop. Lang konti yung Taiwan Loop. Bakit sumali ka dito? Hindi, sumali ako dito sa Taiwan Loop kasi alam nyo, guys, kasi ngayon holiday. Yung Chinese New Year. Yung unwind, yung mga stress sa trabaho mo, pagod mo sa trabaho, na-enjoy mo sa mga tanawin dito sa Taiwan na hindi po pa nakikita. Ang ganda. Visit po kayo dito sa turismo sa Taiwan. Hindi po kayo magsisisi sa mga kasamahan natin. Ulitin ko lang yung pasasalamatan mo pala. Yung pasasalamatan ko nga. Pasalamatan ko yung mga tropa ng mga Bisdak. Yan. Hindi ko ma-mention kayo, guys. At sa pag-lead ni President Dudong Jenny sa mga Bisdak, Proudly Bisdak organization. Thank you so much. Kasi binigyan nyo yung mga members mo na maging masaya, yung sa pagod ng trabaho. Parang ganun, guys. Yun lang po. Napay isa, lubos-lubosin ko na. Hihiwalay na daw yung Mindanao sa Pilipinas. Grabe! siguro sa akong, para sa akin, guys, isa po akong taga Mindanao, Bisaya ko, Bisaya. Isa akong taga Mindanao, guys. Dugay naman yun na siya nga intriga ng ihiwalay ang Mindanao o Luzon, Manila. Pilipinas and Mindanao. Pilipinas hihiwalay ang Mindanao. Ang Mindanao. Pilipinas hihiwalay ang Mindanao. Pero imposible magkahiwalay yan, guys. Imposible magkahiwalay yan. Pero papayag ka ba? Para sa akin, ayaw ko. Hindi ako papayag. Kasi kung sabihin nga natin na kung sasabihin natin, kung magkaroon ng sariling government ang Mindanao, kung ikukumpara natin Taiwan at saka China, ang Taiwan is under by the Republic of China pa rin. But they have their own government. Pero progressive ang Taiwan po. Sobra. Hindi natin masasabi pagdating ng panahon kung ang Mindanao maghihiwalay, kung may mamumuno ng maganda at matino, may posibleng mangyayari ang Mindanao kagaya ng Taiwan. So in the future, sa tingin mo, may future na May future. May future na mangyayari sa Mindanao. Pag magkakaisa ang Mindanao, may future na mangyayari. So sa tingin mo, aasenso ba yun? Dahil titingin ko aasenso yun kasi bilog ang mundo eh. Hindi tayo makapag-judge pagdating ng panahon. Di ba? Tingnan nyo nga, guys. Ano ko lang, guys, parang share ko lang sa inyo. Ang Taiwan before, guys, is sabi ng boss ko, worker lang din sila ng Pilipinas before. Pero nabaliktad. Tingnan nyo naman ngayon ang Taiwan. May mangyayaring ganun ang Mindanao. Magkaiwalay man ng Pilipinas. Hindi natin alam. Sila ang nakakaalam, yung mga mamumuno. Tingnan lang natin. Yun lang. Okay, dito na tayo sa may liwanag sa ilalim na parang saan ba natin ilagay talaga yung ilaw? Parang dyan parang dito sa ibaba. Yan. Parang ganyan na lang. Okay, so magpasalamat lang kami sa lahat ng followers sa OFW Observer Taiwan. OFW Observer Moto pala yung ina-uploadan natin ng mga rides, ng mga motor, iba't ibang klaseng mga picture sa labas. Yung OFW Observer Taiwan naman dito sa ating YouTube channel. Yun po yung tumatalakay sa mga buhay ng OFW kasama natin yung ating Alfred, guys. Alfred na legendary na Filipino taga Kidapawan na dito sa Taiwan.
nakilala natin isang bisnak pala ang isang pinakamalupit na ang trabaho niya Interpreter. interpreter ng mga Pilipino and Taiwan. So, sobrang pasasalamat po nakilala natin ito. Na-interview natin, nadala natin ito sa vlog natin. Thank you so much po sa susunod. Maraming salamat, Kita guys. tayo, ang dami pa nating pupuntahan. Don't forget to subscribe Yeah, OFW Observer. OFW Observer Taiwan and click the button for the notification. Nadagdagan pa namin. Yes. Filipino, Bye. Filipino, Woo! Filipino sa abroad, o Filipino, Filipino, o Filipino, Filipino, o Filipino, Filipino sa abroad, o Filipino, 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 Filipino sa abroad, o Filipino.